Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan at purihin ka magpakailanman. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan sa iyo. Ilisin mo po ang aming puso upang kahit bahagya man lamang ay makapasok ang iyong banal na Espiritu at maunawaan namin ang iyong mensahe para sa mabuting balita sa araw na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang makakarinig ng Sunday Gospel. Lord, turuan niyo kami mag-focus sa inyong mensahe na iyong Espiritu at ang Espiritu namin ay magkaisa upang ang iyong mabuting balita na nandoon ang katotohanan ang magpalaya sa amin. Lord, ang iyong abang lingkod, hindi mo aking puso, Lord, ako'y makasalanan. Gamitin mo lamang akong instrumento sa iyong mabuting mensahe mula sa iyong banal na salita. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Hallelujah, hallelujah. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay mangusap sa bawat isa upang sa ganon maunawaan namin ang iyong mensahe mula sa mabuting balita sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, puri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ko upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sinumang mapagwalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tuparin iyon ay ibibilang sa dakila sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamang sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at naalala mo na may sasama ka ng loob sa inyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may nagsakdal laban sa iyo, sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay magbibilanggo. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinamang tumingin ng may mahalay na pagnanasa
Sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ng iyong katawan na itapon sa impyerno. Kung iyong kamay ang sinagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan tatapon sa impyerno. Narinig pa ninyo ng unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tundin mo ito, yung sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyo sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mong sabihin mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo hindi mo mapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat sa masama na ang anumang sumpang idaragdag ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, at ang pagninilayan po natin ang February 15, 2026 Sunday Gospel. Ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. So medyo mahaba po yung ating gospel ngayong Sunday, no? Pero bigyan na lang natin ito ng parang summary. So ito ituro tungkol sa kautusan. Na ang ating kautusan, ang ating banal na salita, ay talagang napakahalaga. Mas mahalaga pa sa pagsamasamahin man yung buong pera sa buong mundo, pagsamasamahin mo ng lahat ng puwersa na kapangyarihan. Walang sinabi. Talagang ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Mawawala ang lahat. Mawawala ang wifi, mawawala ang mga kinababaliwan ng tao sa buong mundo, mawawala kahit ang ating buhay. Pero ni isang salita ng Diyos, hindi yan mawawala. At of course, yung turo sa pagkagalit. Ang tungkol dito, yung bang mahirap maglingkod sa Diyos kapag meron tayong galit sa kapwa. So, kung meron tayong sama na loob sa ating kapwa, kailangan makipag-ayos muna tayo bago tayo maglingkod sa Panginoon. At alam naman natin ang galit hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. At of course, yung tungkol turo sa pakikiapid na masasabi natin na noon, masasabi natin gumagawa ng masama o pakikiapid ng isang tao kapag ito ay nahuli na merong kaugnayan, no? Sa isang tao na hindi naman niya asawa. Pero ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, hindi na kailangan ganun muna kaagad. Yung magkaroon pa lang tayo ng negative thoughts sa ating isip, i-create na tayo ng kasalanan. Kasi nga, spiritual battle yung ating pinaglalabanan sa panahon ito. At yung turo tungkol sa panunumpa, yun, isa pa yun, yung mahilig tayong gumamit ng mga salitang pangako, promise, mamatay man, saksi ko ang Diyos, hindi dapat yun. Huwag tayong mangangako. Huwag natin sabihin yung salitang nangangako ko, I promise no. Kasi, tayo mga tao, yung promises made to be broken. Hindi tayo makakasigurado Kasi sabihin pa natin, halimbawa, nangungutang ka. Sasabihin mo, babayaran kita sa linggo. Huwag ganun. Huwag tayo magsasabi ng ganun. Kasi, hindi tayo sure kung buhay pa tayo ng linggo na yon. Hindi ba? Sapat na yung sasabihin natin, oo, hindi. Amen. So, ganun po yung mabuting balita na ngayon na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus na dumating ang Panginoong Hesus hindi para sirain. Excuse me. Ang salita ng Panginoon, ng ating Diyos. Kung ano ang utos ng Diyos noon, utos pa rin niya yan hanggang ngayon. Kaya lang, mas pinapaano ng Panginoong Hesus, yung bang mas pinapadali niya in a way na sa ating isipan. Ang ating mga tukso, nagsisimula yan sa ating isipan. Kaya pag yung tukso na yan, tinaninid ng Diablo sa ating isipan, at ginawa natin na doon na tumutubo yung kasamaan. So, napakahalaga ng ating isip, no? Sapagkat, ito yung magdidikta sa atin. Sa free will natin kung ano ba, pipiliin ko ba mabuti o masama. So, kamukha nung paggagawa ng mga kasalanan. Nasa isipan natin yan, di ba?
Sabi nga ng Panginoon, hindi ka na kailangang agad na masabi, adultery, ginawa mo, o nagnakaw ka. Yung pa bang iniisip mo pa lang, doon na nagsisimula na yun eh. Nagsisimula na tayo ay mapunta sa pagkakasala. So, ibig sabihin, sa isip pa lang, putol na dapat. Diba? Iniisip mo pa lang magalit sa kanya, putulin na. Iniisip mo pa lang na gumanti sa kanya, putulin na. Kasi once na hindi natin nasala yun sa isip natin, lalabas at lalabas yun sa ating kilos. Amen. So, at yung ating salita, no? Lahat ng mga sinasabi natin, minsan talaga nagagaling sa ating puso eh. Diba, minsan magagalit ka, magmumura ka, magaling yun sa puso natin. Kaya nga, di ba, ang ating bibig, bago tayo makapagsalita, di ba nagdadaan mo na yun sa isip, nadaan mo na yan sa, bago bumukha yung bibig natin, merong dila, merong ngipin, bago tayo makapagsalita. So, mahalaga din na, yung sinasabi na word of honor. Bago tayo magsalita, make sure na magagawa natin. Hindi natin pwede sabihin na gagamitin natin yung pangalan ng Diyos na sinusumpa ko sa pangalan ng Diyos, wag. Kasalanan niyo yung paggamit sa salita ng Diyos. Nasa 10 utos din po yun. So, wag tayo mag-make ng promises. Sapat na yung, oo, hindi, gano'n na lang. Kasi naman yung dami-dami nating palabok, yun naman pala hindi natin matutupad. Kasi hindi naman tayo sure sa mga darating pang panahon. So, ang mabuting balita ay tuturo sa atin yung sa ating isipan. Dito tayo magsimula upang sa ganon yung mga bagay na gagawin natin, na mag-lead sa mga kasalanan, dito pa lang sa ating isipan, nasasala na. Amen? Upang sa ganon na, kasi ang sabi kasi nga sa Philippians chapter 4 verse 8, dapat maging naman na isipan natin yung mga bagay na maganda, malinis, kapuri-puri. Di po ba? Why don't we, yung punuin natin ang ating isipan ng mga positive thoughts, mga God's thoughts. Diba? Kasi once na nagbigay tayo ng basura sa ating isipan, basura din yung ikilos natin, sasabihin natin. Diba? So, maraming turo ang Panginoong Jesus. Lalo na sa pagdating sa pagkagalit, pangangalunya, ang dami niyan. Pero nagtuturo ang Panginoon dito sa ating isipan. Kasi iba ang turo ng mundo. Iba ang turo ng mundo, no? Ang turo ng mundo, ngipin sa ngipin. Kaya dapat lagi tayo nakikinig sa turo ng Diyos. Para yun ang nafe-feed sa ating mind. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sa loob mo, dito sa lupa, para na salamat. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa kasala sa amin. At kung ito sa tukso, bigyan mo kami sa itong masama, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Santo. Amen. So, kung bibigyan lang natin ng summary ang mabuting balita sa araw na ito, no? February 15, 2026 ng Sunday Gospel, napakahalaga ang turo ng Diyos. Turo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So, lagi tayong makinig ng mabuting balita kasi tinuturoan tayo ng Panginoon. Kahit alam na natin ang mabuti at masama, nandun pa rin ang paggawa natin ng masama kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maraming po salamat. Pakashare na lang po itong Sunday Gospel sa inyong timeline sa pagkaturo ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Great Commission po yan. To God be the glory.